Ta kami ng caves. Bulwang Caves dito sa Negros Oriental, sa Mabinay. Daddy. Pulis ng mga bato rito. Limestone daw to eh. Buti naman umaraw na. Tatlong oras mahigit biniyahe namin. Sige sir. Lights on. Liwanag ng araw. Ito na ba ang umpisa kuya? Bawal may bawal maarawan. More on sir, yung entrance talaga is naaarawan talaga siya. So Oo. kaya makikita natin na may mga lumot na tumutubo na. So meron siyang mga Lang. ang purpose po kasi nito is may mga crystal deposit sa loob ng cave. Oo. So may mga local hunters po na nagnanasa na kunin yung mga deposits kaya po ginawa ng gate po. Oo. Pero ginawa ang Taas malaki. yan de Hindi mataas yan. Ginawa ang malaki yung mga rail gate po para yung mga swallow kagaya nun makapasok. Makapasok. So watch your heads lang po. Then, Dati ha. also po. Meron pa naman din akong flashlight na dala. Welcome po. So ito po yung aming crystal cave. Pinaka-active na cave dito sa Mabinay po. So sa makikita niyo po sa taas natin, yan yung tinatawag natin mga stalactites, mga formations. Stalactites din. Stalactite po. Sa taas. So yung nasa baba naman po, yan yung mga stalagmite. So sa taas po pala, yan yung mga swallow. So yung mga galing sa sayaw. Swallow. So yung mga nest niyan, yung mga white part ng nest is kinukuha ng mga local. Okay, nakuha yung ginagawang sabaw. Opo, yung bird nest soup naman siya yun. So mahal din po yung per kilo niya. So dito po pala, careful po kasi may guano dito or tae ng mga mga ibon. So careful lang po. So yung guano po, ginagawa rin yung mga fertilizer. So walk on your left side lang. Hindi, po, dito ka humawak sa kaliwa. Oh, may sirang So left side lang po, left side. Left side lang lakad. May sirang Oo. Nilagyan nila na ng ilaw para medyo ano. Kasi more on, nung una po, wala siyang ilaw. More on, hindi mo Madilim talaga, no? ng cave po. Kasi sobrang dilim. Tapos flashlight lang yung Pero ngayon ang may lights po, more on, maganda. So dito po pala banda, contaminated na po yung stalactite na to. So may guess talaga kami na Hinawakan. hinawakan po. So, Sirang. imbes pure white, nagiging ganyan. Kaya nga eh. Pero it takes hundreds or thousands of years to heal po. So, eventually, magiging white rin po yan. Okay. So, Pero, sobrang tagal pa po. So, sa right side niyo po pala, ito yung tinatawag namin coral reef site. Kasi yung mga formations dito, yung parang mga corals po. So, sa mga mahihilig sa mga rock songs po, meron tayong parang rock and roll sign doon. Yan. Formation niya. yung mga formation. Kasi dito sa cave po kasi is more on pag malawak yung imagination mo, may mga makikita ka talagang mga iba't ibang formation po. Kagaya niya na parang jellyfish po. Yun. So dito po pala sa cave, mas maganda talagang tignan yung mga formations sa taas, no? Kaya sa formation na kagaya nito na more on, hindi talaga kaya-aya tingnan kasi wala na siyang kulay. Nahawakan yan. So itong formation po pala na ito is more on, siya yung dahilan bakit natawag namin itong crystal cave. Oo. Kasi itong formation na ito is a crystal deposit. So ito po yung
dahilan. Ayun, no? Yun, Ganda. Oh. Ang ginto. Para Crystal siyang deposit. crystal deposit din. Kala ko ginto eh. Mahal rin po ito. Oh, mahal din yan. Kasi ginagawa chandeliers yan or mga necklace or Kaya bracelet po. No? May panigi. Bahay ng panigi. So dito po sa cave, yung stalactite at stalagmite, nagtatagpo sila eventually. So tinatawag na namin yung column formation. So nagtatagpo na sila. So, may kamay po pala tayo dito. Parang kamay na formation ng stalagmite. Ito. Picture ka dyan, oh. Pinicturean ko na siya. So yung column formation po pala, pag nagtagal, sobrang tagal na po, nagiging pillar siya. Nagiging kagaya na siya. Yan, oh. Ganda, oh. Nagiging haligi na siya ng cave po. Sobrang laki na talaga. Dami, no? Baba na eh. Pillar formation. Ito yung nagulot ng mga locals way back po. Hindi pa nakatake over yung LGU ng Magbinay. Oo. Develop yung cave po. So may mga tao talaga dito na pumunta. Hindi alam kung ano yung mga Pinakit pa gagawin. siguro yan, no? Malamang inakyat yan. So inakyat nila. So they cause damage inside the cave po. So sobrang sira na. Pero it takes hundreds or thousands of years to heal po. May formation na po pala tayo dito na sobrang ganda rin tingnan. Buti ito maganda. So last December po pala, may guest kami dito na sobrang tigas ng ulo. So Puti, hinawakan Pinoy. Pinoy po. Tigas talaga ulo ng More Pinoy. on mga Pinoy talaga yung matitigas ng ulo. So more on po, hinawakan niya yung formation. So ito po yung ito po yung Ayun, no? resulta ng hinawakan niya. So yung handprint niya, very reactive talaga yung ulo. Pasaway sila, pasaway. Dito po pala banda, may cross dripping stalactite. So, pwede nyo rin po yung masalo. Gumagawa pa, nahahaba pa yan. So, yung average growth lang po pala ng stalactite is 1 mm per year. So, sobrang Sobrang liit lang, no? So, yung mga formation na ito, yung mga 1 inch na or more than 1 inch po, mga 25 years na po yan. 25 years or 30 years kasi yung 1 inch is consists of 25 millimeters po. So, sobrang tagal na ng mga formation. Buti na gawa ng ganito, no? So, ginawa po talaga tong ganito, sinadya po talaga to para yung mga bisita na papasok dito, more on, 100 lang yung madadamage. Oh, hindi siya maano sa baba. So, dito pala banda, categorize kasi na beginner's cave tong crystal cave, kaya hanggang dito lang talaga tayo. Oh, hanggang dito Supposed lang. to be, may chamber pa talaga tayo doon banda, sir. Doon, yung ano. So, yung oxygen level dyan is sobrang baba. Hindi na kaya, So, mababa masasakit na. na talaga yung papasok dyan. Oo, meron pa nga. Pero napasok nyo na yan. Opo, yung mga nag-explore dito nung una. Kasi yung mga cave sa Mabinay po, yung 7 cave po is explored during 1987 po ng mga Belgian-Dutch expedition. So after nun, yung during 2000 na or 1990s, doon na nag-take over yung province of Negros Oriental. Ay, babalik na. Hindi na daanan talaga. So yung Mabinay po pala, may tinatawag kami itong mother of all caves ng Mabinay. So dyan po banda, pipicture tayo dyan. May tinatawag po kami